Eto problema sa atin eh. Marami tayong mga double standards. Kagigising ko pa lang. Problema sa atin, galit na galit tayo, pero pag nakakita tayo ng ekspresyon ng galit ng mga tao, bigla tayong maduduwag at sabihin, ay de, mali yung ginawa nyo eh. And unfortunately, kay tatay, nag-express lang rin siya ng galit doon sa rallyista na nagtumba or nanggugulo malapit doon sa shop niya. Habang naghahanap buhay siya ng matino. Well, this is Pinoy Extreme yung pag-usapan natin. Let's do this! This is Pinoy Extreme. Tol, tama ba yun? Nasabihin mo, gusto nyo ng matinong pamahalaan, pero mismong property ng pamahalaan, tinisiraan. Utang na loob! Ba't di nyo pinag-uusapan yung mga property ng ordinaryong mamamayan na sinira dahil ng mga putang ng mga baha-baha na yan? So dahil doon, justified yung ginawa nila. Tama? Dahil doon, justified yung paninira. O sige, tuloy natin. Binunsod din naman ng mga korupsyon. Hindi natin pinag-uusapan yun eh. Etong mga property ng pamahalaan, o kung anumang property, yung mga nasira kahapon, kayang palitan yun ng kung magkano yung ninakaw sa tao. Eh kung banggitin ko sa inyo, nag-open fire sila sa mga tao nung kinagabihan kahapon. Yun ba, mapapalitan mo ba yun? Yung the way kung paano mong dinahas yung mga tao? Kapapalit-palit ba yun? Ano gusto mo? Tok no jutsu? I-call out mo yung mga nambabato sa'yo ng bato? Diba? Oh. Ang hirap sa inyo, pag ibabalik na yung ginagawa sa inyo, suddenly, oh, victim ako yun. Huwag niyo ako sasaktan kasi ako lang yung pwedeng manakit. Ganon? Ganon? Now, here is a good lesson from the movie The Substitute. What? I'd like to get started. What's stopping you then, babe? Well, I'm not sure that everybody can hear me. You know, honestly, I don't think anybody gives a fuck. I know I do. Crack it. Well, class, it appears we have what is called an impasse. Now, throughout history, we've been presented with this situation time and time again. Can anybody tell me what an impasse is? Oh, yeah. Isn't that something like a comp ass? No. An impasse is a situation that has no apparent solution. For example, I'd like to begin my lecture while Mace wants to listen to his music. Now, if we both refuse to compromise, then what we have is called an impasse. So, in the absence of compromise, how do we resolve a situation of this nature? What the fuck you doing on my radio, man? Anyone? That's my goddamn radio! That's right. You refused to compromise, and so, in fact, did I. However, my position was explained to you very clearly. Would you like me to elaborate further? No, I think I should have left your monkey ass. I'm gonna cut you real quick. Very good. We can discuss hand-to-hand combat if you prefer. Parry away. Always parry away. Always keep the weapon as far from the body as possible. Now, everyone see how open he is? In the absence of compromise, greater force prevails. Now, Mace, you lost a radio, but you learned a lesson. That lesson could save your life someday. Kung pumunta yung mga tao, sabihin natin nakapunta yun sa harap ng tarangkahan ng Malacanang. Sa dulo ng pagkakataon, property, ari-arian lang yun eh. At alam natin lahat ng ari-arian napapalitan. Ang buhay hindi napapalitan. Are you willing to shoulder the cost of the repair? Of course, no. Wala kang pera. Tapos, saan mo kukunin? Of course, sa mga taxes. 'Di ba? You are going to say na kunin yung repair sa taxes ng taong bayan. So, it's not going to be your money and it's not just only you who's going to decide how to use that money. Huwag matigas ang muka. Hindi lang ikaw ang nagbabayad ng tax.
Tsaka sa dami ng perang umiikot sa pamahalaan at hindi natin alam kung saan nangyayari. Tandaan natin yung pinag-uusapan natin, DPWH lang to. At usapang flood control lang to. At usapan lang to na, ano yung mga korupsyon na probably na nangyari between 2022 and 2025. Ibang usapan pa yung mga nangyari within 2016 or beyond 2016. So does that give you the right to destroy public property? Sige nga, again, hindi mo naman papalitan yung mga nasira. You're just going to be entitled to fix or get the money to fix those damaged properties from the tax. Again, maya ka naman, hindi lang ikaw yung nagbabayad ng tax. Huwag niyo kong inaarte-artehan na parang, grabe our property, ganyan-ganyan, nasira, ganyan-ganyan. Magkano lang yan, katiting lang yan kumpara doon sa mga ninakaw nyo sa taong bayan. At katiting lang yan kumpara doon sa property mismo ng mga pribadong mamamayan na nasira dulot ng kapabayaan ng pamahalaan. And so, papalitan mo ba? Hindi. Wala ka naman pampapalit doon. O, di ba? Tapos, ang tigas ng mukha mo na mag-suggest na kayang palitan yan ng tax namin. Nakikitax namin ka magkano ba binabayad mong tax? Magkano yung mga nasira? Sige nga. Kung makapagsalita ka na kunin yung pagpapaayos ng mga nasira sa tax, as if naman, ganun kalaki yung binabayad mong tax. Again, mahiya ka naman. Ako, wala akong karapatan i-condone yung kung ano yung nangyari yun kasi it's a valid form of expression. Tuwang-tuwa tayo sa mga sinasabi nila Vice Ganda na nakikita natin is the raw expression of anger. Kapag naririnig natin yung simbahan na sinasabi na okay lang magalit kasi it's rightfully so. Pero pag nakita natin yung sari-saring forma ng galit in its most physical manifestation, we start cowarding away. Have you heard the expression, the feeling is valid, but the expression or action is not? Most likely, no. Valid yung magalit, pero kung ano yung gagawin mo doon sa galit mo, of course, yun yung hindi valid. Kaya nga nagsasuggest ako doon sa iba kong videos, ano yung mas magandang pagtuunan ng emosyon ng mga tao? Yung actual na may mangyayari. Yung actual na makakatulong bukod sa pamemerwisyo nyo ng panununog, ng pagsira sa ibang businesses, na kung saan, again, maraming nadadamay na inosente. So, getting that same logic, so, di ba? Galit yung magre-relo doon sa bata na naninira ng property malapit sa kanya. He expressed his anger. Diba? Sabi mo, valid yung nararamdaman niya eh. He expressed his anger doon sa pagpatay doon sa bata. So, that should be valid? We start shaking away. Ay, hindi, malito. Duwag ba tayo? Diba? Matalan tayo, pinalaki tayo ng mga magulang natin na nilalatayan tayo pag nakakagawa tayo ng mali. Pero yung mga taong gumagawa sa atin ng mali, hindi natin malatayan pabalik. For you to be able to impose the punishment for a crime, they should be considered guilty. And sino ang naghahayag ng pagiging guilty ng isang tao or ng isang entity? Korte. Bakit? Korte ka ba? Korte ba yung mga nagrally? Diba? Ang hirap sa mga Pilipino, puro kayo tapang, puro kayo galit, puro kayo emosyon, hindi nyo ginagamit to. At the moment na nilatayan natin sila pabalik, ang tawag agad doon terorismo. Ang tawag doon violence. Ang tawag doon unnecessary violence. Malamang, because we are not sure if those people are even guilty of the crime that you are referring to. And again, sino lang ba yung nakakapagsabi na guilty ang isang tao? Sige nga, gumamit ka naman ng kukote mo. Pero pag tayo yung dinadahas, normal na araw lang yun. Hindi ba? Ang problema sa atin, mas naaawa pa tayo sa mga ari-arian na hindi nakakapagsalita. Sa mga ari-arian na pwedeng palitan ng pamahalaan dahil sa dami ng mga ninanakaw na pera sa pang-araw-araw. Pero pagdating na sa usapan ng ordinaryong buhay na ordinaryo tayo, wala.
Ang bilis natin magbato ng bato na kontra tayo sa sa karahasan. Pero hindi natin iniisip yung dahas na dinaranas ng mga ordinaryong tao sa pang-araw-araw. That is a very stupid argument coming from a very entitled person. Hindi ko alam kung naririnig niya pa ba yung sinasabi niya. Malamang hindi. Lalo na maraming sumasang-ayon sa kanya. Again, babalik tayo doon sa ginawa nung mag-aalahas. You are justifying the actions of those rioters, yung mga rallyista, di ba? Ng pagsira sa mga gamit ng public. Dahil sa galit sila ngayon, justified din ba yung ginawa nung magrerelo dahil galit siya? Yung pabayaan ka pa lang ng pamahalaan Pandaras na yun sa social contract na meron ng taong bayan at ang pamahalaan Hindi to theoretical. Ang pagpapabaya sa gitna ng pagkakaroon ng kakayahan na tumulong ay isang forma ng karahasan at kasamaan. Nagpapanggap-panggap yung mga nakaasul na yan. Sasabihin nila, kami sinusuporta namin kayo, pare-pares ang biktima dito. Pero hindi. Kung talagang sumusuporta kayo, hindi kayo pupunta dyan. Hindi kayo pupunta dyan para harangan yung taong bayan. Grabe, lutong-luto na. Lutong-luto na yung utak nito. Andyan yung mga pulis para pangalagaan yung kapayapaan. Okay? Kasi unang-una, pag nagkaroon ng guilty verdict doon sa mga akusado, sila rin ang unang-unang magpapatupad ng batas na yun. Kasi kung sa inyo, wala kayong batas na sinusunod or tinitignan, ibahin nyo yung mga professional na pulis natin. 'Di ba? Kung hindi kayo nag-iisip, sila nag-iisip. Kung ano-ano na lang emosyon yung pinapasok niyo dyan sa kukote nyo, sila, pigil na pigil sila. Hindi kayo bang kung ano-anong gagawin yung mag-open fire kayo. Kung totoo na we're just doing our job, huwag mo gawin yung trabaho mo. Kasi yung trabaho mo, antimano, ay saggaan, harangan yung validity ng galit ng taong bayan. So pag may mga taong galit sa'yo, at tumawag ka ng pulis, sabihin nila sa pulis, oy, mamang pulis, huwag mong protektahan yan, galit kami dyan, valid yung galit namin dyan sa taong yan. Huwag mo harangan. Ganon yung gusto mo mangyari? Ang henyo mo. Kung genuine yung mga nakaasul na yan kung genuine sila, na talagang kaisa sila, hindi dapat sila pumasok nung araw na yun. Kasi again, sa dulo ng lahat, ari-ari ang kayang palitan yung mga yan. Huwag kayo naniniwala sa mga paawa nila na wala naman kaming choice kung nire-replay kung saan-saan sa guntong panahon lang Hindi, may choice ka. Okay, ang laki-laki ng benepisyo nyo nung kayong mga nakaasul. Kayo yung higit na may choice. Kayo yung higit na kumakain ng pera din ng taong bayan. May choice kayong hindi pumasok nung time na yun. Wala na boy, nag-verbal diarrhea na lang. Tungkulin nila yon in the first place. Pag sumunod yung pulis sa tungkulin nila, ang dami mo reklamo. Pag hindi sila sumunod sa tungkulin nila, ang dami mo pa ring reklamo. Saan pa lulugar yung pulis? Sige nga. Sabi ko nga, ito yung mahirap sa Pilipino Pag sila yung tatamaan ng pag-enforce ng batas, ang daming reklamo. Ang daming sinasabi. Pero pag sila yung makikinabang doon sa pag-enforce ng resulta ng batas, aba, todo hingi ng proteksyon doon sa mga pulis, doon sa militar. Saying na, trabaho niyo yung protektahan kami. Di ba? Ganyan kayo kabayas or ganyan nyo tignan yung mga naka-uniform personnel natin. Tingin nyo, alila nyo sila. Nasusunod sila sa gusto nyo, depende sa kung ano yung feelings nyo.